sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Yung para kay Jesus. Yung para kay Jesus. Yan na ba yung kaya mong ipalakpak para sa Panginoon? The King of Kings and the Lord of Lords. Sige pa, I deserve of worship. Oh, hallelujah. Amen and amen. Sige po, pwede na tayong makaupo. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang gabi sa iyo? Sino pong nagagalak na nandito tayo ngayon? Magsabi ng amen. So tonight, hindi po ako ang mag-share ng word, but one of my primary 12. Siya po ang head ng ating Sunday School, ang ating J12. Siya po ang pinaka-head. And ang kanya pong network ay Mountain Mover. Hindi ko alam kung merong mga Mountain Mover na nandito ngayon. But I would like to welcome our speaker for tonight. Let us all welcome Sister Erica Senyidosa. Pwede po ang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you po, Pastora. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sino po dito yung na-bless na sa ating praise and worship? Amen. Truly, there is power in the name of... Again po, truly, there is power in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo, manalangin, at magpasalamat sa Panginoon na sa kabila ng ulan, sa kabila ng bagyo, nandito po tayo, ligtas, at nagpupuri sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to, Lord, na dinala mo po kami dito sa sambahan mo. Thank you, Lord, for bringing us here. Naniniwala po kami na hindi po ito aksidente. Dinala mo kami dito with a purpose. And that is to hear your word. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso. Ikaw yung mangusap. Gawin mo itong good soil, Lord God. Magkaroon po ng transformation sa aming mind, sa aming heart, sa aming life, Lord God, na hindi lang ngayon Sunday namin dadalhin, Lord, kundi every day of our lives, Lord God. And as we walk, Lord God, na kasama ka, Panginoon, Lord, dala-dala na po namin ang mensahe mo sa gabing ito. We welcome, Lord, your Holy Spirit in this place. We acknowledge your power that I am and we are nothing without you, Holy Spirit. Gamitin mo po ako, Panginoon. Put your words into my mouth, Lord God. Ikaw lamang po ang makita, ikaw lamang po ang may taas, at ikaw lamang po ang magbago ng buhay ng mga anak mo to. We expect something special from you, Lord, tonight. We bless you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Amen po. Yan po, magpapakilala po ulit ako. Ako po si Ate Erica. And for this evening po, pag-uusapan natin ang topic about confidence in God. Sino po dito yung nararanasan niyo po yung confidence? Sino po dito yung confident? Meron ba? I believe po everyday nararanasan po natin ito. Sino dito yung nagbiyahe lang papunta dito sa church? Yung sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng tricycle, or meron ba dito nag-aeroplano pa, ganyan. Or sumakay ka lang dun sa sasakyan like a passenger princess. Diba? Relax ka lang, nagsiselfone ka lang, because you believe na makakarating ka dito ng ligtas. Because you have confidence saan? Doon po sa sasakyan na ginagamit mo, doon po sa driver na nagdadrive ng sasakyan po na yon. So confidence in God. So ngayon po, ibang level yung pag-uusapan po natin. Hindi po mga tao, kundi po yung confidence po natin sa Panginoon. On the second slide says, to have confidence is to have belief that you can rely on someone or something. Ibig sabihin, meron kang talagang nandun ka dun sa safe place mo. Meron kang maasahan. Meron kang pagkakatiwalaan. So before we go to our points, let me share to you the story in Numbers chapter 13, verses 26
to 33. Sabay-sabay po nating basahin. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. Then they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. This Numbers chapter 13, it's about the 12 spies na pinadala po ni Moses to explore. Magkaroon po ng exploration doon sa land of Canaan, ang pangako po ng ating Panginoon. In 27, they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here it is, its fruit. So makikita po natin, no? Pumunta po sila doon, sinunod nila si Moses at nakita nila that there is a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, yung land po na yun, fruitful po yun. Yung land po na yun, provided po yung lahat. Kumbaga, nandun na po yung mga kailangan po nila. In Numbers 28, sabi dito, verse 28, but the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there, no? Pag sinabi po yung cities are fortified, ibig sabihin po, etong cities na to is na-create for the defense, no? Depensa po. Under dun po sa mga attack ng kaaway. Hindi po basta-basta tong building. Hindi to basta-bastang cities or wall. Ibig sabihin, pinaghandaan. Sino na po nakapunta dito sa Great Wall of China? Or alam po yung Great Wall of China? Ang Great Wall of China po ay na-create, na-build para po doon sa kanila against the enemies, against po dun sa mga taga-norte po, no, yung mga Mongols po, nakalaban po nila. The Amalekites live in Egypt, the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who have gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And in the next slide po, makikita po dito, no, ito po yung mga tao. Okay? Malalaking tao po na kailangan, no, malaki na po sila. Pero yung pagbubuhat po ng grapes, no, yung bunga po doon sa Kinaan, dalawa po silang nagbubuhat. Pero po tayo na pag nagbuhat ka ng 1 kilong ubas, paano niyo po binubuhat yung 1 kilong ubas? Minsan isang kamay lang, no? Minsan paglalaroan mo, pag ganun-ganun ka pa. Pero dito, 2 tao po yung nagbubuhat. And they spread among the Israelites a bad report about the land they have explored. They said, the land we explored devours the living in it. And those people who saw there are of great size. So in 33, we saw the Nephilim there, and the descendants of Anak came from the Nephilim. We seem like a grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. So dito po, no, pinakita po na meron pong 12 spies. At eto po mga 12 spies na po nito ay hindi basta-basta. Kasi po sila ay mga representative from the 12 tribes of Israel. For example po, no, dito sa church ng New Gen, sino ba yung representative? So ibig sabihin, yung pipiliin na representative to explore the land of Canaan na hindi basta-basta. Amen po? Pero makikita mo dito, yung 12 spies na to, yung 10 po doon, nag-report, natakot po sila. At 2 po doon ang nag-report na nakita po nila yung promise ng Lord. Only Joshua and Caleb. So naranasan nyo na rin ba, mga kapatid, na matakot? Siyempre, no? Everyday, ate. Everyday nakakaranas kami ng takot. Kahit hindi nyo po sabihin, tingnan nyo po yung katabi nyo. Hindi mo man makita sa mga mata niyan, hindi nyo man makita sa mga mukha niyan, o hindi nyo man mapansin sa kanilang pananalita, but when you search their minds, kapag nalaman nyo po yung nasa pag-iisip nila, ay grabe po, no? Halo-halo. Marami na po silang iniisip. And in 2 Timothy chapter 1,
verse 7 says, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Ito pong mga takot na to ay hindi galing sa Panginoon. That's the truth, no? Hindi po galing sa Panginoon ang takot na yan. Galing po yan dun po sa circumstances, sa mga bagay po na nakikita po natin. And later on, we will discuss those things. Pero bakit po kailangan nating dumaan, no? Na minsan natatakot ka. Bakit minsan pinapadaan ka dun sa mga struggles? Bakit pinapadaan ka sa mga apoy? Bakit po ba? Ito ay para tayo ay palakasin. Bakit ka pinapadaan sa apoy? Para mag-apoy ka. Hindi ka papadaanin sa baga kasi yung baga, pwede mong, ay, baga lang naman yan, no? Tatalinan ko lang naman yan. Pero kapag ka ikaw pinadaan ka sa apoy, ibang klase po to. Dito makikita kung sino ka talaga. Dito makikita kung sino ba talaga yung Diyos na meron ka. Amen po ba? Hindi natin alam na tayong mga Christian, pinapadaan tayo sa pagsubok ng Panginoon para makita natin kung gaano siya kalaki. Because sometimes in our victories, di po natin napapansin gaano ng Panginoon. Pero kapag dumating ka na dun sa pagsubok, mas lalo ka pong lumalapit sa Lord. Una kang tatakbo sa Lord. Lalapitan mo ang Lord. At ang pag-asa mo na lang ay ang Panginoon. Dadaan po tayo sa pagsubok para mas lalo po nating makita kung gaano po kalaki ang Panginoon. At minsan iaalaw tayo ng Lord na meron pong mawala sa atin. Sabi nga po, eto yung mga Isaac natin. Kasi kapag ang Lord po ay kumuha, hindi lang po yung cellphone mo. Pwede kang masaktan. Ouch, pero pwede mong palitan. Pero eto, nung time ni Abraham, ang hiningi ng Lord si Isaac. Pinagdasal mo, hinintay mo, at nung dumating sa'yo, kinuha ng Lord. Ang sabi niya, isurrender mo si Isaac. Pero nung pong ginawa ni Abraham, sumunod po siya. Hindi po ganon kadali ang mag-surrender at ibigay yung Isaac mo. Kagaya sa mga kabataan, kapag sinabi ng Lord, isurrender mo na siya. Hindi siya yung para sa'yo. Di ba nahihirapan po tayo? Minsan may mawawala sa atin, even yung mga pinakamamahal nating tao, inaalaw po ng Lord para po mas ma-appreciate po natin yung mga bagay na meron pa po tayo. Those things na talagang nagmamatter. Amen po? At dito, nag-report po yung 12 spies. Yung 10, positive po yung report. At yung 2, yung 10, negative po ang report. At yung 2 ay positive ang report. So dito makikita po natin na meron tayong mga confidence breaker. Ano ba yung mga confidence breaker natin na pwedeng magpatumba, pwedeng magpaalis, or pwedeng magpa-break ng iyong confidence? Number 1 is what you see. In verse 32, basahin po natin ulit. "And they spread among the Israelites a bad report about the land they have explored. They said, 'The land we explored devours the living in it. All the people we saw there are of great size.'" Ano po yung nakita po nila? Nakita po nila yung kalakihan po ng mga giants. Kaya nga po giants malaki. Nakita po nila yung sobrang laking ubas kasi normal lang po yung nakikita nila tapos ikaw, pakitaan ka ngayon ng ganong ubas. San galing yan? Di ba? Yun yung una nating itatanong. Pero dito, ang nakita nung dalawa na si Joshua and si Caleb ay hindi po yung giants. Hindi po yung fruits, kundi po yung promise. Kasi po, kung titingnan niyo po, ang sinabi po ni Moses, punta kayo dun sa Kinaan, tingnan nyo yung pangako ng Panginoon, yung a land flowing with milk and honey. Hindi po sinabi ni Moses na tingnan nyo yung mga higante doon. Tingnan nyo yung mga fruits doon. Ayun po yung command ni Moses sa kanila. Pero ang nakakita lang po ng pangako ng Diyos ay si Joshua and si Caleb. Kung titingnan nyo po, doon po sa report po ng 10 spies,
Sinabi po nila na yung bunga ay malaki. Ibig sabihin, yung cluster, yung klase ng bunga, yung cluster ng ubas na yon ay maganda. Visible po sa kanila na yung land po na yon ay flowing with milk and honey. Pero napatumba po sila ng mga bagay po na nakikita nila. Tayo po minsan, no, dito po sa Manila, masasabi natin na dumaan po talaga sila sa matinding bagyo. Isa sa matinding bagyo po na dinaanan ng mga taga-NCR at mga karatig lugar po. Pero kung titingnan nyo, ano ba yung nakikita nila? Disaster. Tama? Pero possible sa mga taong yun, merong kagaya ni Caleb, kagaya ni Joshua, na hindi lang yung disaster yung nakikita nila, kundi yung kalakihan ng Diyos sa buhay nila na kahit mawalan sila ng bahay, kahit lumubog yung bahay nila, one day yuhupa yung baha. One day yung problema nila, maaaksyonan, masusolusyonan. Ganun din po ba tayo? May mga pagkakataon po sa buhay po natin na talagang makikita mo yung imposible. Pero meron pong pangako ang Lord sa'yo. Kaya number 1 confidence breaker is what you see. And dito in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith and not by sight. Ang kalaban po ng ating pananampalataya ay yung realidad na nakikita natin. Yung realidad na nakikita mo sa loob ng pamilya mo. Possible, tapos kayo, at pwedeng ipakita sa iyo ng kaaway na hindi ka na makakapagtapos kasi kulang nga kayo. Pero sabi dito, for we live by faith. Kapag po pananampalataya ang ginamit natin, hindi to basta-basta. Kagaya po ng mga stories sa Bible, maraming mga tao ang imposible na, pero ginawang posible ng Panginoon. Because they live by faith and not by sight. At kapag dumadaan po tayo ng mga kapagsubukan sa ating mga buhay, simple lang po yung gawin nyo. Ipikit nyo yung mata nyo. Isarado nyo yung tenga nyo. Kasi pag sinarado nyo yung tenga nyo, dahil yung kaaway bumubulong yan. Our mind is our battlefield of evil. Isarado mo yung mata mo at tignan mo yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Unti-unti marirealize mo kung naitawid ka ng Panginoon sa akala mong pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, for sure, kayang-kaya kang itawid ng Panginoon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Amen po. And in 2 Corinthians, sabi po dito, in Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Sa mata po ng tao, yung mga pangako po ng Panginoon ay minsan imposible. Pero wala pong sinabi ang Panginoon na hindi po natupad. Wala pong salita ang Panginoon na bumaksak sa lupa. Lahat po yan ay meron pong kaganapan at the right time, at the right season, and for sure, the Lord will give it to you. One of my testimony is 10 years ago, the Lord gave me a vision. Binigyan po ako ng vision ng Panginoon. At isa po ito sa pinaka-clear na vision na meron po ako that I still remember every year po. That one day I will speak to the people. A large crowd of people. Specific po ang Lord, Sunday service. At naisip ko, Lord, paano mangyayari yon? Kasi dun sa church namin, di naman kami nakakapag-speak. Yung mga pastors lang po. Pero hindi ko lubos akalain that time will come and that is today. That is 10 years preparation, 10 years of vision. At isa lang po yung nasasabi ko, taon man ang lumipas, ang pangako ng Diyos totoo. Ang vision po ng Lord na binigay sa'yo ay totoo that one day, He will accomplish, He will fulfill those vision that He gave to you. Amen po? And in the second slide, what you hear. Ano po ba yung mga naririnig natin? Kasi dito nag-report po yung 10 spies. Sabi nila, eto ang lalaki nila, tapos yung mga giants, parang hindi natin sila kaya. Ang laki ng cities nila. Grabe yung pagkakabuild. At nang narinig to ni Caleb and ni Joshua, pinatahimik sila. Shh! Ano yung sinabi niya dun sa pangako niya? In verse 33, sabi dito, dun po sa verse na yon, pinatahimik po ni Joshua and ni Caleb ang
mga nag-report na to. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Kayang-kaya natin, magagawa natin kasi pinangako sa atin po ng Panginoon. Kung titingnan niyo po, kapag etong 10 to, narinig nila ng mga Israelites, example na lang po, kayo po yung mga Israelites. For 40 years, nasa desert po kayo. Tapos maririnig mo na yung pinangako sa iyo ng Panginoon, nagpangako nga ang Panginoon, pero ganito naman pala. May mga higanti naman pala. Meron naman pala malalaking grapes. Grabe po, no? Sabi po siguro ng mga Israelites nung time na yon, sana bumalik na lang tayo sa Egypt. Sana hindi nyo na lang kami nilabas doon. Paano na yung mga anak namin? Dumating na po yung mga worries dahil dun sa report na narinig nila. Paano na yung mga anak namin? Baka hindi na sila makagraduate. Paano na yung mga pamilya namin? Puro paano na? Paano na? Pero sabi po dito, meron pong pangako ang ating Panginoon. And in the third slide po, in number 3, what you assume. Pakisabi sa katabi mo, what kang asumera. Okay po, sa pag-aaral po, meron po tayo, every day we have a lot of problems. Listed po yan. Tayo po, alam natin kung ano yung mga problema natin. For example, you have 8 problems, major problems ngayong araw na to. 3 yung nangyayari at 5 yung hindi pa nangyayari. Pero yung 8 yon ay iniisip mo na. That's what we started to assume. Kaya dapat po, wise po tayo sa pag-entertain ng ating mga problems, ng ating mga struggles. Amen po? And kung dito naman po, pinakita yung mga confidence breaker, meron naman pong confidence maker. Ano po yung mga confidence maker natin? Our achievements, our careers, yung current position po natin na maganda ngayon, at lahat ng mga magagandang masasabi mo, talaga na nandun ka sa right place. So dito po, pinakita kung paano si Paul, sinabi niya sa mga tao, kung ano yung bagay na meron siya. Sabi niya kung pagandahan lang naman ng resume, kung pagandahan lang naman ng CV, baka ako na yung nanalo. Kumbaga sinabi niya, kung ipapakita nyo lang kung ano yung mga accomplishment nyo, yung mga nagawa ng flesh nyo, baka ako na yung nauna. Puntahan po natin yung Philippians chapter 3, verse 5 to 9. If someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, in your achievements, in your promotions, in your life, in your career, in your family, I have more. Sabi po ni Paul, I have more. I circumcised on the 8th day. Ibig sabihin po na si Paul ay na-circumcise doon po sa araw na dapat po siya ay i-circumcise. Sa mga lalaki po, no, mga babae, alam niyo na po yung pinag-uusapan po natin dito, circumcision. Dahil ang circumcision nung panahon na yun ay malaking bagay po sa kanila. Amen? Because I was born where I supposed to born, where God raised these people that He will bless. So pinakita dito ni Paul, on the 8th day, saktuhan, saktong-sakto, favor ako ng Lord. At sinabi niya pa dito, of the people of Israel, I was of the people of Israel, no? Kasama nila ako, ibig sabihin, I have connections. After that, I was on the tribe of Benjamin. Kung saan yung mga king of kings naglabasan po. A Hebrew of Hebrews in regard to the law, a Pharisee, as for zeal persecuting church, as for righteousness based on law, faultless. So dito, pinakita ni Paul kung ano ba yung background niya. Kung gaano pa siya competent. Kung gaano niya ba pinuput yung sarili niya, yung trust, yung confidence doon sa sarili niya. Kaya kapag kausapin niyo po si Paul, at sinabi mo yung mga bagay na meron ka, hindi papatalo si Paul. Pero meron pong nangyari sa buhay niya. Nagkaroon po ng contrast. Meron pong na-meet si Paul. But something happened to Paul. Paul saw a contrast. Ano po yung nangyari kay Paul? In the book of Acts po, makikita doon na si Paul, meron pong light na nag-strike po sa kanyang paningin. At eto naging dahilan ng pagkabulag niya for 3 days.
At kapag ka ikaw na tao na nagtitiwala sa sarili mo, sa iyong sariling kakayahan, tapos bigla kang nabulag, ang isang bulag na tao, kailangan po ng kaagapay. So for 3 days si Paul, para siya magawa niya yung normal works niya, inaalalayan po siya. May nag-aalalay po sa kanya. At doon po, nagsimula yung pagiging humble ni Paul. Nakita niya na kapag nawala sa kanya yung pinakamahalagang bagay niya, alam mo yon, nawala na rin po yung confidence niya sa kanyang sarili. This is Paul riding on the Damascus on one day. A Hebrew of Hebrews, a Pharisee of Pharisees in regards to those who connected and competence po itong si Paul. All of the sudden, he was blind by a light to imprison. No? Ito po yung si Paul, papunta po siya ulit sa Damascus para i-imprison po yung mga Christian. I-persecute. Pero meron pong ginawa sa kanya ang Panginoon. Nung na-strike po siya, tinawag po siya ng Lord, Saul, Saul. Sinabi niya, sino ka? Nagpakilala po ang Panginoon. Amen. In Philippians chapter 3, verse 5 to 9, but whatever were gains to me, I now consider for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the Lord, of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. So dito po sa moment na to, na dumating na po si Paul in chapter 7, na sinabi niya po sa sarili niya that I am tired comparing myself to others. Naranasan niyo din po ba yun na i-compare po yung sarili niyo sa ibang tao? Yes, no? Grabe po yan, lalo na sa social media ngayon. Kahit lagi pong sinasabi sa atin na kahit yung social media, hindi lahat na nandun ay totoo. Patuloy pa rin po tayo nagko-compare sa ibang tao. Kino-compare natin yung ating physical, ano ba yung physical body dun sa ibang tao, yung intellectual natin, kino-compare natin yung ating trabaho, kino-compare natin yung ating pamilya, yung ating church, at kung ano pa man. Pero dito si Paul po, siguro dumating na po siya dun sa nagko-compare siya na nagko-compare. Gusto mo bang hindi na mag-compare? Mag-compare ka lang ng mag-compare hanggang dumating ka dun sa punto na pagod ka nang i-compare yung sarili mo sa iba. Ang nangyari po kay Paul, he was start comparing himself to other people. And he start comparing himself to Christ. At dito po dumating yung humility po ni Paul. And then something happens to my life. Sabi po ni Paul, I compared myself to Jesus. And when I compared myself to Him, I didn't have anything to brag about. Dito po nakita ni Paul na hindi naman pala siya magaling. Hindi naman pala siya mabait. Hindi naman pala sapat yung mga bagay na meron siya. When I compared to him, I lost much confidence in me. My achievements, my education, and everything. Kasi po kapag kinompare mo po yung sarili mo sa Lord, wala ka pong magagawa. Wala ka pong masasabi. Makikita mo na lang yung sarili mo na talagang grace na lang ng Lord kung bakit ka nakakatayo, kung bakit ka nakakapagpatuloy. At yung love na lang talaga yung ng Lord, yung love niya sa'yo, yung talagang nag-carry for every day of your lives. And dito po, in the next slide, sabi dito ni Paul, dumating na po siya sa punto dito na nasabi niya na I lost my confidence, but I gained Christ. Who among you here, na willing po kayo, na talagang yung self-confidence niyo po, no? Yung confidence niyo sa ibang tao, hindi po masamang magtiwala sa kanila. Hindi po natin sinasabi dito na huwag tayo magtiwala sa ating sarili o sa ibang tao. Pero dito po pinapaalalahanan tayo na kapag nilagay natin yung pagtitiwala natin, nilagay natin yung confidence natin sa ibang tao, sa ating sarili, we will surely fail. But when you put your confidence to the Lord, 100% po, hindi po kayo papabayaan ng ating Panginoon. Mga impossible things, kayang-kayang gawan po ng Panginoon yan. Amen po? So, pupunta na po tayo sa ating slides.
how to build your confidence in God. Paano ba natin mabibuild yung ating mga confidence? Paano ba natin malelevel up yung pagtitiwala na meron po tayo sa ating Panginoon? Number 1, know that. Uulitin ko po, know that. Letter A, God is perfect. The Christian confidence, it should be never come from ourselves, but on Christ alone. Dito po, God is perfect. It means He did not make a mistake when He made you. Hindi ka po talagang inilabas lang dito sa mundong ito na i-create ng Lord for no reason. You have a purpose. Amen? Pasabihin mo sa katabi mo, sinadya ka. Sa kabila po, meron kang purpose. God is perfect. Amen po. God is perfect at hindi po siya nagkakamali kung paano ka po niya ginawa at kung nasan ka ngayon. You are on the right place. Amen po. Nasa tamang lugar ka. Number 2, His word is true. Ibig sabihin, kapag merong pangako ang Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga anak, hindi ka exempted. When He said that, I will bless my people, hindi ka po exempted. Amen po. God word is true. Letter C, He created you in His image. It means that we are a Christ-like bearer. Tayo po ay bearer ng image po ng Panginoon. Kapag po tayo ay bearer ng image ng Panginoon, ibig sabihin po, dapat po we are a good model. No? Hindi po yung mga nagra-ramp na magaganda. Ibig sabihin po, yung character po ni Christ ay visible po sa buhay po natin. Especially po na tayo ay matagal ng Kristiyano. His power shines through your weakness. His power shines through your weakness. So you don't have to be overcome by shame and embarrassment or your sin or your flaws or yung mga bagay na hindi maganda sa'yo. His power shines through your weakness. Especially po kapag ka ikaw ay nagkakasala. Dito po, know that God is perfect. Kahit po siya ay perfectong Diyos, siya po ay Diyos na mapagpatawad. Siya po ang Diyos na hindi nagko-condemn. Siya po yung Diyos na anytime pwede mong lapitan. How to build your confidence in Christ? Minsan po pag tayo ay nagkasala, nahihiya tayong lumapit sa Lord. Sino dito yung minsan nahihiya kang mag-pray? Nababawasan yung prayer life mo kasi parang hindi ka naman deserving. Kapag merong naibigay sa iyo yung Lord, sasabihin mo parang hindi naman para sa akin to Lord, di naman ako deserving dito. Minsan po kapag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan, nahihiya po tayong lumapit sa Panginoon. Meron pong shame, meron pong guilt, nilalagay yung kaaway. But God, He can forgive you. Know that you have a loving God. You have a forgiven God. And God can do possible things through your impossible life. So makikita mo, paano ka ba magkakaroon ng confidence or paano mo ba malelevel up yung confidence mo sa Lord? Kapag po ang Lord ay napatunayan mo na. Sabi nga, sigurado na. Subok at sigurado. Kapag una pa lang na-fail ka na ng isang tao, minsan mahirap na pong pagkatiwalaan. Kaya nga may tinatawag na trust issues, no? Trust issues. Pero po dito, bakit maraming characters sa Bible? Lahat po sila nagtitiwala sa Panginoon. Kapag may sinabi ang Lord, pwede po silang mag-doubt, pwede silang mag-question, pero nakikita po nila na totoo po yung sinasabi ng Lord. Simply because napatunayan na po nila na totoo po ang Diyos. Example na lang po dito ay si Hannah. Si Hannah po ay barren woman. Siya po ay hindi magkaanak. Yung story po ni Hannah ay matatagpuan sa 1 Samuel, sa book po ng 1 Samuel, where she is described as a woman married to a man named Elkanah.
So si Elkanah po, hindi lang po si Hana ang kanyang asawa. Marami po siyang asawa. Pero ang problema po kay Hana ay hindi po siya mag-conceive. Hindi po siya magkaanak. So pagdating po sa part ng Elkanah, okay lang sabi niya kasi marami naman akong mga asawa. No? Marami naman akong mga asawa at meron naman akong mga anak. Pero pagdating po kay Hana, grabe po yung sakit na nararamdaman niya because she can't conceive. At dumating po yung panahon, in a year, no, nag-visit po siya sa tabernacle at Shiloh. She cried to God. Talagang umiyak siya sa Panginoon, sinabi niya yung kanyang mga petition. Kahit po yung priest yung priest po na si Eli, no, si Eli, napagkamalan pa po siyang nakainom. Kasi grabe po yung panalangin niya, grabe po yung petition niya na binigay niya sa Lord. Pero na in-explain niya dito kay Eli, kung ano yung ginagawa niya, sabi niya, nananalangin ako. Nabigyan ako ng Panginoon ng anak. You know what? Eli bless Hannah. Bless din po siya ng Panginoon. Yung imposibleng bagay po kay Hannah, ginawang imposible ng Panginoon. Kasi mayroon po tayong mga bagay na under our control. Amen? Na kahit anong gawin mo, talagang sinabi ngang ibibigay sa iyo ng Lord or hindi niya ibibigay. Amen po. Pero si Hannah po, nag-conceive po siya ng isang anak na tinawag niya pong Samuel. And I believe na si Hannah, nilapitan niya ang Diyos. Hindi po sinabi dito, maraming doctors ang nilapitan ni Hannah. Maraming manggagamot, hindi po sinabi. Sinabi niya, pumunta si Hannah sa tabernacle to worship at mag-pray po sa ating Panginoon. And I believe na hindi ito yung unang pagkakataon na pinamalas ng Lord ang miracle niya kay Hannah. Kasi hindi po babalik si Hannah kung si Lord ay na-fail na siya doon sa mga unang prayers niya. Even as po, hindi tayo lalapit sa Lord kung hindi po natin napatunayan yung kabutihan niya po. Amen po. Sino po dito meron kang answered prayers this week? Amen, no? Grabe ang Lord, no? Sa kabila ng mga pangyayari, ng mga bagyo, kung titignan na lang po natin yung nangyaring bagyo, tayo pong mga taga-Angeles, bless po tayo. Amen? So number 1, know that God is perfect. His word is true. He created you in His image. His power shines through your weakness. At malalaman mo lang po itong mga bagay na to kapag ka ikaw ay malapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay nasa presensya niya. Kasi hindi mo naman maiintindihan to kung malayo ka sa Kanya. And this time, hindi po aksidente na naririnig mo yung word na to. Kasi ang Lord, naghihintay lang na ikaw ay lumapit sa Kanya. Build your confidence again in God. Amen po. And number 2, remember that God is still working on you. Confidence in Christ can be difficult kasi po sa ating nangyayari sa ating mga paligid. Doon po sa standards po natin, sa mga sukatan po natin ng bagay. Pero remember that God is still working on you. Ibig sabihin po that you are under construction. That you are imperfect. Marami pa pong mga pagkukulang. Nakakita na po ba kayo ng isang bahay, isang building na ginagawa? Kapag tinignan mo yung building na yon, hindi mo pa alam yung whole image ng building na yon, ng bahay na yon. Ano to? Ano to? CR ba to? Kwarto ba to? Pero once na nakita mo yung blueprint, yung whole plan ng isang bagay, minsan po ngayon po meron ng 3D, no? Mas maganda. Doon mo ma-appreciate kung ano ba yung kakalabasan mo at the end of the process. Do not beat yourself. Huwag kang maging harsh sa sarili mo. Kasi yung sanctification natin sa Lord, it took time. Hindi po ito instant. Hindi po ito overnight. Araw-araw na pagpapabago po ito sa Panginoon. Nagkakasala po tayo. Nagkakamali po tayo. Lumalapit po tayo sa Panginoon. Because we are still working in progress. At kapag gusto mong makumpleto ka, lumapit ka lang sa Kanya. Kasi ang goal po ng Lord, hindi lang po bigyan tayo ng comfortable life dito sa mundo. Ng well-adjusted lives.
ang goal po ng Panginoon ay maging kawangis niya po tayo. Na maging perfect po tayo, that one day, pupunta po tayo sa heaven kasama niya. That's the goal of the Lord. Amen po. And number 3, in the next slide, Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this. Ito po yung isa sa pinakamagandang pangako ng Panginoon. Being confident of this, that He will begin a good work in you, in me. Pwede ba niyong sabihin, in me? In me, He will begin a good work in me, in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin po, yung mga bagay po na sinimulan sa inyo ng Panginoon, kaya niya po yan tapusin. Yung anak mo na pinag-aral ng Lord, kayang-kaya niyang pag-graduatein in the name of Jesus. Yung mga kamag-anak mo na nadala lately sa hospital, kayang-kayang bayaran ng Panginoon ang bill sa hospital in the name of Jesus. Yung pinapagawa mong bahay, na sinimulan mong bahay, kayang-kayang tapusin ng Lord. Yung sinimulan mong negosyo, kayang-kayang tapusin ng Lord. Kasi yan po yung pangako ng Lord. Ayun po yung mga bagay, good works na sinimulan niya sa ating mga buhay. At pinaka-importante po dito, yung makilala mo po siya. Until the completion. Na tayo po, no, ang panalangin ko po, ang panalangin po nating bawat isa, na tayo pong lahat ay makasama ng Lord sa kanya pong pagdating. Amen po. You can be confident because of what He has done, not what have you done on yourself. Meron po tayong siguradong Panginoon na pwede po nating ilagay yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala na hindi niya po tayo bibiguin. So number 1, uulitin ko po, how to level up or how to build your confidence in God. Know that God is perfect. His word is true. He created you in His image. His power shines through your weakness. And number 2, remember that God is still working on you. At ito po yung pinaka-importante. Number 3, accept God's invitation to become His children. So sino na po dito yung mga anak ng Lord? Magsabi ng amen. Magsabi ng ako yon. Amen, no? So ito po ang panawagan ng Panginoon. Para ma-build mo yung confidence mo sa Kanya, dapat anak ka niya. Kagaya na lang po tayong mga kabataan, no? Kapag nanghingi tayo ng 100 pesos, nanghiram tayo ng 100 pesos sa ating tito, sino po dito yung nahihiya? Di ba nakakayang manghiram kay tito, 100, ganyan. Baka sabihin kung saan ko gagamitin. Pero kapag tayo nanghingi ng 100 pesos, dun sa tatay natin, pa, di, pingin namang 100 dyan. Pag tinanong ka bakit, anong isasagot po natin? Basta. Diba? Ganun yung confidence natin, nabibigyan tayo ng ating tatay kahit hindi tayo mag-explain. Amen po? So i-accept po natin yung invitation ng Lord na maging anak niya. Meron pong invitation na gustong ibigay po sa atin ang Lord. Especially to the first-timers. Ito yung privilege po na maging anak ng Panginoon. Grabe po ang saya, grabe po yung sarap sa pakiramdam na alam mong merong Diyos na buhay at totoo na kaya mong sampalatayanan, na kaya mong pagkatiwalaan at hindi ka iiwan. Kung merong tao, no, kaya kang i-fail, ang Lord po, He will never fail you. Tandaan po natin, ang kasagutan po sa ating mga panalangin, mangyayari po yan. Meron po kasagutan ang Lord sa ating mga prayers. And one day, makikita mo, eto na pala yun. Minsan po yung mga panalangin natin, nakakalimutan po natin. Tama po? Pero kapag sinagot ng Lord, uy Lord, eto yung panalangin ko 5 years ago. Ibig sabihin, di po nakakalimot ang ating Panginoon. Yan po ang number 3, at accept God's invitation to your life. Paano mo ba i-accept yung invitation ng Lord sa buhay mo? Simply denying yourself. Lord, I am nothing. Wala po ako kung wala ka. Lord, I am a sinner. At gusto ko pong lumapit sa iyo
to have a new beginning. Confession, acceptance. Amen po? And in the next slide says, John chapter 1 verse 2, Yet to all who did receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung sino daw yung mga naka-receive, no? Sino yung mga naniwala sa ating Panginoong Jesus? He gave the right to become children of God. And that's our goal, na lahat po tayo dito, maranasan po natin yung pag-ibig ni Kristo. Maranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, na Lord, isa po ako sa mga anak mo. Kapag ang Lord nagtawag, no, may sons and daughters, alam mo yon, confident kang lalapit kasi alam mong anak ka ng Panginoon. Alam mong meron kang Jesus Christ. Pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Minsan po, pag tinanong po yung mga Kristiyano, ligtas ka na ba? Kapag ba may nangyari sa'yo, alam mo ba kung ligtas ka na ba or hindi? Minsan po, hindi po sila nakakasagot. Kasi tinitignan po nila yung kaligtasan nila doon po sa mga good works na nagawa po nila. Pero tayo po, ligtas na po tayo. Simply because we have Jesus in us. Meron po tayong susi, meron po tayong Jesus sa buhay po natin. And Jeremiah chapter 17 verse 17, But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Mapalad po yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad po yung mga tao pong nilalagay po nila yung faith po nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kasi meron po tayong Diyos na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Yan po ang promise ng Lord. And gusto ko pong i-share sa inyo ang story ni Bartimaeus. This is the story of the blind Bartimaeus before we end. Mark chapter 10 verses 46 to 52. Then they came to Jericho, and Jesus and His disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which names son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus, Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ayan po yung sigaw ni Bartimaeus. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, I call him. So they called to the blind man, Cheer up, on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the way. Kung meron pong isa rin sa mga tao sa Bible na nagpakita ng confidence niya kay Jesus, ito ay si blind Bartimaeus. Ang story niya po, he never met Jesus. Siya po ay bulag. Nandun lang po sa sulok, naghihintay po ng awa galing sa ibang tao. Hindi po niya magawa yung works niya kasi po kulang po siya, meron pong kulang sa kanya, ito po yung kanyang paningin. Nakaupo lang po siya doon, possible hindi po siya naliligo. Naghihintay po ng pagkain, naghihintay ng bread. Pero eto si Bartimaeus, ang kagandahan sa kanya, bulag po siya pero hindi po siya bingi. Narinig niya yung good news about Jesus. Narinig niya na merong Jesus na nagpapagaling. Jesus na bumubuhay ng mga patay. Jesus na nakakapagpagaling ng paningin. Jesus na nakakapagpagaling ng mga sinasapian ng mga bad spirit. Narinig niya po yung good news about Jesus. Pero dahil po maraming crowds, sumigaw po si Bartimaeus, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Inulit niya po.
Kasi marami pong mga tao. Jesus, Son of David, have mercy on me. Naniniwala po ako na sa unang pagsigaw niya, narinig na po siya ni Jesus. Dahil siya po ang purpose ni Jesus kung bakit nandun po siya. At ikaw yun. Ikaw yung blind Bartimaeus na yun. Na nagsasabing, Jesus, have mercy on me. Nung si blind Bartimaeus ay sumigaw, Jesus, have mercy on me. Tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Pwede pong sabihin ni Bartimaeus, pwede niya pong hingin kay Jesus, Jesus, bigyan mo naman ako ng bagong damit. Kasi possible hindi siya nakakaligo. Jesus, bigyan mo naman ako ng mga pagkain yung masasarap yung hindi ko nakakain. Pero hindi po yun ang hiningi niya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, Son of David, I want to see. Pwede po ba lahat tayo ay tumayo? Ulitin ko po. Na pwedeng ikaw, ako, yung blind Bartimaeus na yon. Pero itong blind Bartimaeus na to, wala man siyang paningin, pero meron siyang confidence. Alam niyang meron pang pag-asa na merong Jesus na buhay, merong Jesus na nakakapagpagaling, merong Jesus na handang makinig sa Kanya, at merong Jesus na hindi siya kinalimutan kasi pinuntahan siya doon. And tonight, the Lord gusto Kanyang i-meet. Ang Lord nag-i-speak ngayon. Just open your hearts. Kapatid, pwede bang manalangin ka? Just like blind Bartimaeus. Nung tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Hindi po basta-basta ang hiningi ni Bartimaeus. Isang bagay na alam niyang imposible sa tao, pero posible sa Diyos. At ngayong gabi, ano yung bagay na yon? Ano yung mga bagay na yon na gusto mong hingin sa Lord? Na imposible sa'yo, na imposible sa paningin mo, pero alam mo posible sa Diyos. Come on, say your prayer to the Lord. Bibigyan kita ng ilang segundo, minuto. And let us apply the word today. To build, to have your 100% confidence to Jesus. Na sa Panginoon, walang mahirap. Sa Panginoon, walang imposible. Sa Panginoon, may kagalingan. In the name of Jesus, there is joy. In the name of Jesus, there is restoration. In the name of Jesus, there is revival. In the name of Jesus, there is a miracle. Come on, say your prayer to the Lord. Put your confidence in Him. Your 100% confidence in Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. Thank you, Lord, dahil pinakita mo sa amin. You reminded us, Lord, na meron po kaming Diyos na mas malaki sa mga higante po ng buhay namin. Meron po kaming Diyos na pwede naming hawakan, pwede po naming sandalan sa mga panahon po na kami po ay nahihirapan. Meron po kaming Diyos na aming kasiyahan sa mga panahon po ng aming kalungkutan.
Meron po kaming Diyos na nagpapagaling, our great doctor sa mga panahon po ng aming karamdaman. At meron po kaming Diyos na handang tumanggap po sa amin sa kabila ng aming pagkakasala, pagkakamali. Merong Diyos na ang pag-ibig ay hinahabol kami kahit saan man kami magpunta. Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para kami ay magkaroon ng buhay na sagana. Maibalik ang relasyon sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat po sa oras na to. You know the prayers. You know the cry. You know the desires of your people. Lord, ang mga bagay na to, katagpuin mo po. Yung mga bagay na to, Lord, na sinambit po namin, Lord, imposible po ito sa amin. But for you, Lord God, nothing is impossible. Ikaw po ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na totoo. At ikaw, Panginoon, ang Diyos namin. Lord, marami ka ng himala, marami ka ng miracles, Lord God, na ginawa sa buhay namin. At sa pagkakataon na to, Panginoon, mas lalo po kaming maniniwala na ikaw ang Diyos na totoo, sigurado, at Diyos na meron pong kasagutan. Muli, Lord, maraming salamat po for this day. Maraming salamat po kasi, Lord, sinasagot mo na, kumikilos ka na sa bawat panalangin na meron yung mga anak mo to. I-bless mo po sila, Lord God. We cover it, Lord God, with your holy blood, Panginoon. Na ang mga panalangin na to, ang mga vision na to, ang mga dreams na to, yung mga words po na binigay mo sa kanila ngayong gabi, Panginoon. Magtitiwala po kami ng buong puso sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At sa mga first-timers na nandito, na gusto mong tanggapin ang invitation ng Panginoon na maging anak niya. Ito yung pagkakataon sa buhay mo na hindi mo pagsisisihan. Ang tanggapin ng Panginoon bilang iyong sariling Diyos at tagapagligtas. Kung gusto mong magkaroon ng kumpiyansa sa Kanya, ng buong pagkakatiwala, at maging anak ng ating Panginoon, pwede mo bang sambitin ang panalangin na to? Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nandito po ako nandito po ako sa iyong harapan, sa iyong harapan, lumalapit lumalapit at nagpapakumbaba. at nagpapakumbaba. Inaamin ko po Inaamin ko po na ako po na ako po ay ay nagkasala nagkasala sa iyo. sa iyo. Sa oras po na Sa to, oras po na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang aking bilang Panginoon aking Panginoon at sariling at sariling tagapagligtas. tagapagligtas. Maraming salamat po Maraming salamat sa kapatawaran sa kapatawaran sa aking mga sa aking kasalanan. mga kasalanan. Maraming salamat po Maraming salamat sa panibagong sa buhay panibagong na buhay ibinigay mo na ibinigay sa mo akin ngayong sa gabi. akin ngayon. Ikaw po ang maghari Ikaw po maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Isulat mo po Isulat ang mo po aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng sa buhay. aklat ng buhay. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan po ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. At paghahandog. Alam niyo po ba na ang pagkakaloob o paghahandog, ito po yung kabahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Bago po tayo manalangin, meron lamang po akong babasahin ng mga ilang verse sa Bible po sa Deuteronomy chapter 28. Sabi po dito ng Panginoon, sabi niya, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Kahit hindi na po tayo magpunta sa Saudi, kasi sabi niya, kayo'y pagpapalain niya sa loob at sa labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Wala pong peste, hindi mapepeste. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng arena. Yung ita pong kakatamong rice dispenser, ela po mila ko laman. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing
ibibigay niya sa inyo. Sabi nga po ni Sister Erica kanina, yung the land of promise, no? Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin yang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Alapong tagtuyot Kenny. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang. Bagkus, kayo pa ang magpapahirap. Yan ako po mantun Bombay. Ikayo pong maging Bombay Kenny. Manyaman po kayong pautang. Lalo na po yung mami eh. Amen. Sige po. Nung ako po manwala kanina, sige. Nung iyo po rin pagpapala, ako po manwala kitang, iyo po panawalan ta sinabi ko. Pero nung buriyo po yung pagpapala, magirandam tamo po kayong word of God. Amen. Kaya sige po mandalangin tamo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, kami po yung magkakaloob, Panginoon, na may kagalakan sa aming mga puso. Lord, sapagkat ipinangako mo po, Panginoon, kapag dininig namin, O Diyos, ang inyong mga salita, na kami inyong pagpapalain, Lord. Dalayan ko po, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na bibigay, Panginoon, sa umagang ito. Sila inyong pagpalain, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang kanilang buong pamilya, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang mga negosyo at sa lahat po ng mga nagtatrabaho, Lord. I-bless mo po sila, itaas mo po ang kanilang mga posisyon, Panginoon, upang kanilang maranasan, O Diyos, na ikaw ang nagpapala sa inyong mga anak na nagmamalasakit sa inyong gawain, Lord God. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang pera na malilikom na ito'y magamit lamang po sa ikaulad na inyong gawain. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Come on, let us stand as we get ready to give. Let's praise